Ang Socorro Bayanihan Services Incorporated ay isang lehitimong people's organization noon. Pero nagbago raw ito at naging kulto nung pumasok na sa eksena si J. Renz Kilario o mas kilala bilang Senyor Aguila. Si J. Renz ay nagpakilalang mesaya o tagapagligtas. Siya rin daw ang reincarnation ni Senyor Santo Niño kaya siya tinawag na Senyor Aguila. Ang malupit pa rito ay nagpe-perform pa raw ito ng himala. Katunayan, marami sa mga naikayat na membro ay napasunod lang dahil sa ginagawang himala umano ni Senyor Aguila. Nagbabago-bago pa raw ang boses nito, sabi ng isang testigo na dating membro. Yung una po sir, yung cousin ko, nagkasakit siya, dinala sa hospital. At biglang dumating din po si J. Renz Kilario. Pagdating niya po doon sa hospital, ipabago-bago po yung boses niya. May nagsasalita siya ng pangbabae, matandang babae, may nagkatsila, at may matandang lalaki, at yung boses niya ngayon. You confirm that, J. Renz? Kaya mong magboses babae, boses katsila, sampol? Ha? Kaya? Sige. Kaya? Ano? Hindi po yan totoo. Ha? Hindi po yan totoo. Hindi totoo? Opo. Well, ang ganitong ginagawang pabago-bago ng boses ni Senyor Aguila ay hindi na bago. Dahil naging modus na rin ito ng mga nagpapakilalang manggagamot at manghuhula na nakuha nila umano ang kanilang kapangyarihan dahil sa Santo Niño, lalo na kapag sinasaniban sila nito. Kaya nga di nakakapagtaka na meron din ganitong modus si Senyor Aguila dahil nga kiniklaim niya na siya ang reincarnation ni Santo Niño. Kaya nga, ako nga hindi ako naniwala. Kung mapapansin nyo, kumukulog. Ha? Senyor Aguila, baka pati yung langit sinasabi, magsabi na po kayo ng totoo sa committee ito. Kanina, Mr. Chair, mayroong mga himala ng ibon, ng ulan. Kumukulog. Ngayon po, kumukulog. Ano naman ang pagkakilala mo kay J. Renz Kilario, kay Senyor Aguila? Unsa imong pagkaila ni J. Renz Kilario or Senyor Aguila? Ingon siya na siya ko na ang Ginoo. Sinabi niya sa siyang Panginoon, Your Honor. So, consistent, no? Kayong tatlo, Nina Jane at Renz, Panginoon ang pagkakilala kay Senyor Aguila. Meron kang affidavit dito. Sinabi mo, he was able, referring to Haring Aguila. Yes po sir. He was able to change and comfort and contort his voice into different person. Yes po sir. Anong different person? Yung una po sir, yung cousin ko, nagkasakit siya, dinala sa hospital, at biglang dumating din po si J. Renz Kilario. Pagdating niya po doon sa hospital, ipabago-bago po yung boses niya. May nagsasalita siya ng pangbabae, matandang babae, may nagkatsila, at may matandang lalaki, at yung boses niya ngayon. You confirm that, J. Renz? Kaya mong magboses babae, boses katsila, sampol? Ha? Kaya? Sige. Kaya? Ano? Hindi po yan totoo. Ha? Hindi po yan totoo. Hindi totoo? Opo. Sige, thank you. Tapos, during our meeting, he shouted, "Let the bird, kiahaw." Kiahaw na bird, no? Kind of bird. Let the bird sing. And unexpectedly, a bird sang. Yes po sir. Ito yan, kumanta Opo. yung, paano? May boses po ng ibon Oh. na biglang tumunog. Huh? There was a time that galing sa kanya o galing sa ibon. May ibon talaga dumating na kumakanta. Sabi niya, tingog langgam kiahaw, at may tumunog na naman din na ibon. Okay There was a time that it was raining hard and Senyor Aguila shouted, "Let the rain stop." And indeed, the heavy rain stopped. Since then, we really became diehard believers because of his supposed powers. Yes po sir. Huminto talaga ang ulan, magsabi niya. Baka accidentally lang po din po sir yung
Bakit ka naging diehard? Noon po yun, sir. Ano yun? Yung sobrang diehard pa. Kaya nga po huminto ako sa pagtuturo. Okay, thank you. Senator Risa, go ahead. Salamat kayo, Mr. Chair. At ma'am, sabi din po ni Mr. Galanida, gusto daw nila magtayo ng school. Ano pong tingin nyo doon sa planong yon? Ngayon lang din po sila nagplano na magtayo ng school nung pumutok na po yung kaso, ma'am. Bakit ganun yung timing? Sabi nga nung ibang tao na nandun pa sa baba, sa bundok, parang cover up ba? Yung cover up na hindi sila matatawag na kulto doon. So pati yung pagtatayo ng school na ipinagbabawal naman ang mga bata makapag-aral, ngayon gustong gawin para i-cover up ang Opo. mga akusasyong iniimbestiga. Opo, ma'am. Saka ma'am, ano exactly yung pinangako? Ano exactly yung pinangako sa inyo ni Senyor Aguila kaya kayo sumali noon? Pinapangakuan po kami, ma'am, ng langit. Pag makasunod po kami sa kanya, lahat po kami ay mapupunta sa langit. At yung hindi sumunod dun sa kapihan ay pupunta kami sa impyerno. Balita po namin, explicitly sinabi ni Senyor Aguila ang mga government employees hindi mapupunta sa langit. Opo, ma'am. Talagang napatingin kami sa isa't isa lahat dito na nagtatrabaho sa Senado. So, bakit po kayo nakumbinse noon na sumama? Dahil po sa mga insidenteng Opo. binasa ni Chair sa affidavit nyo. Opo, ma'am. Ganito na lang. I will provide you with the answer. Di ba pinili ka dahil of your extra powers? Dahil ka makakakumand ka ng following sa mga tao dahil naniwala ang mga tao ng kapihan na masave mo sila sa lahat ng katalagman, lahat ng masama pangyayari sa mundo dahil you are the reincarnation of Christ. Kung totoo po yan, Your Honor, may if registration kami. Ano? May FM registration kami, nagsulti-sulti na unta ko sa FM registration nga ako, Mesiya, ako, Jesus. Yung tahod ng mga tao, yung respeto, gumikan sa ni Rosalina, ang pagtahod nila, gumikan sa pagtahod nilang Rosalina. Dahil sa ang tawag yan? Dahil sa respeto nila kay Rosalina, yung mga tao, ikaw ang binoto, ikaw ang pinili, dahil ikaw ang gusto ni Rosalina. Yun lang. Yun yung yung naibawaan, Your Honor, nga si Rosalina nagkuan. Ngani, maglisod pa kong dawat ani nga katungdanan, Your Honor, kay usap ako kabatanon. Tinatawag ka nga nila na Haring Aguila. Tanungin kita, bakit ka tinatawag na Haring Aguila? Dili, waya ako tawagan nga Haring Aguila. Waya ako tawagan na, Your Honor. Oh, waya. Imposible Ang waya nga. tawag nila, Your Honor, is Senyor Aguila. Senyor Aguila, sige. Bakit ka tinawag na Senyor Aguila? Kasi yung Senyor Aguila is screen name na is as a music. Composer, nag-compose ako ng kanta. Composer ka, Senyor Aguila ang tawag sa'yo. So walang relasyon yan sa paniniwala ng mga tao ng kapihan na ikaw ay tawag ito, second coming of Santo Niño, or ikaw ay makakagamot ng may sakit. Hindi, wala po kinalaman yan po. Ha? Yung talento ko, binigay po yan ng Panginoon. Anong talento na yan? Yung pag-music. Music. Kumakanta ka? Opo, kumukompose. Compose. Mr. Chair? Yes, go ahead. Go ahead. Mr. Chair, Senyor Aguila, sino bang pumili sa iyo? Si Ma'am Rosalinda ba or si Mr. Galanida? Hindi po si Mr. Galanida, si Rosalina po, Your Honor. Pero sa kondukta po ninyo, sa buong maghapong ito, 8 oras na halos. Ito Paniwalaan isang niyo huling ako, Your pagkakataon na
iligtas nyo ang sarili nyo sa harap ng mata siguro ng komite. Inuutusan lang ba kayo ni Mr. Galanida? Hindi po. Hindi po. Damay kayo, Mr. Chair. Last chance. Pero, nagtatanong ka kay Mr. Galanida kung anong mga desisyon na gagawin mo. Yung humihingi ka ng advice sa kanya. Kasi si Mr. Galanida po, yung Your Honor, yung Secretary General noon na yung may alam sa Kaya nga, ako nga hindi ako naniwala. Kung mapapansin nyo, kumukulog. Ha? Senyor Aguila, baka pati yung langit sinasabi, magsabi na po kayo ng totoo sa committee ito. Kasi kanina, Mr. Chair, mayroong mga himala ng ibon, ng ulan. Kumukulog. Ngayon po, kumukulog.